Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong gabing ito ay tungkol do sa SEC advisory laban sa hustling bullies. Opo, naglabas na po ang SEC na advisory laban sa hustling bullies. Ang hustling bullies daw ay nag-engage sa investment taking activities. So ito, tignan natin. Ito yung picture na galing sa SEC. Ito yung nakita nila sa Facebook ng hustling bullies. So yan nga, nagsusolicit nga sila ng investments at sabi nga nila, sila daw ay DTI registered, may notarized contract, construction business permit, sample payouts, at pre-background check. So yan ang kanilang pinagmamalaki. So ito nga, 48% daw ang pangako nilang kitaan. At ang source of funds daw ay American Bully Breeding, American Bully Studs, Buy and Sell, Clothing Line, at Construction Business. May sample pa nga sila, ayan. Kung principal mo daw ay 50,000, ito daw ay magkakaroon ng interest o kikita ng interest ng 24,000 at ikaw daw ay makakatanggap ng 74,000 pesos sa loob lang ng 6 months. So, ayan. Ayan nga, ang base nga sa nakuha din ng SEC na impormasyon, ayan nga, hustling bullies ay nag-entice para sa publiko para invest sa kanilang company at mag-participate do sa dog breeding program, buy and sell program, clothing line program, construction business program. At ang minimum na investment daw na pwede ipasok ay 20,000 pesos at wala naman daw limit sa maximum investment. At ito daw ay guaranteed na return on investment na 48% for the period of 6 months. At makikita naman natin mga ganitong guaranteed returns, lalo na yung pinakita nilang business, hindi po makatotohanan yun. Lalo ngayong mahirap ang buhay dahil sa pandemya, talagang ito ay isang scam company at gusto nila ng 20,000 pataas para hindi na pabarya-barya at kailangan pa nilang makakuha ng maraming investor para lang kumita. Gusto nilang biglaan. So ito, nakakatakot ito dahil tatakbo din ito. Siguro matagal-tagal pa abutin kasi nga 48% lang naman sa loob ng 6 months compared do sa iba na talagang double your money within a month at iba 6 times pa or 7 times. Pero pare-parehas lang po ito mga Ponzi scheme na babagsak po ito kinalaunan. So ito nga, sabi nga ng SEC na yung investment contract daw ay nag-exist when there is an investment or placement of money in a common enterprise with a reasonable expectation of profits to be derived from the efforts of others which is prominent in the scheme of hustling bullies. At kailangan nga pag mag-offer ka ng ganitong mga investments or offer and sale of securities na tulad nito, ay kailangan po ito ay may secondary license. Kailangan po silang kumuha ng secondary license from the Securities and Exchange Commission or SEC. At ito pa ay nakalagay po sa Securities Regulation Code or SRC. At base sa database ng SEC, ang hustling bullies ay hindi po rehistrado bilang isang korporasyon kahit na ho bilang isang partnership. At ang hustling bullies ho ay nag-ooperate kahit wala ho silang necessary license or authority para mag-solicit or manghingi ng investment sa publiko. So, yun nga, illegal ang ginagawa nga nilang pagsusulisit na investment scheme. So, itong investment scheme ng hustling bullies ay illegal investment scheme. At isa pa, itong ini-employ na investment scheme ng hustling bullies ay isang Ponzi scheme. Ito po ay nagpapakita ng possibility na ito ay isang Ponzi scheme kasi base nga dito ay yung mga sa isang Ponzi scheme kasi yung payout na nakukuha ng mga naunang investors ay nanggagaling po yan sa pay-in ng mga bagong investors. So, yan nga, wala naman talaga silang business na talagang magpo-produce ng ganong kalaking kitaan, kundi yung pay-in ng mga bagong investors. Kasi nga, napaka-imposible ngayong pandemya, yung mga clothing line. At syempre, yung tawag natin dito, yung construction business, marami na nagsasabi ng ganyan.
tapos DTI registered lang, manghihingi ka ng investment, bawal na bawal po yan. Talagang kung titignan nga natin, di ba, kailangan nga ng secondary license. Hindi ka mabibigyan ng secondary license kung hindi ka po registered sa SEC bilang isang corporation or sabihin natin partnership. So, diyan pa lang, red flag na po yan. DTA registered lang kasi napakadaling kunin at mas mura po yan kesa sa primary registration sa Securities and Exchange Commission. So, yan yung mga ginagamit talaga ng mga scam company, DTI registration. So yun nga, pinalalahanan ng SEC ang publiko na wag nang mag-invest at tumigil na sa pag-invest nga dito sa Haslin Bullies. So yung mga umaakto bilang salesman, brokers, dealers at agents ng Haslin Bullies na nagbebenta or nagkukumbinsi sa mga tao na mag-invest sa investment scheme nila, ay pwede ho kayo maging criminally liable under Section 28 of the SRC at pwede kayo ma-penalize na ang maximum fine ay 5 million pesos or pwede kayo makulong up to 21 years or parehas pursuant to Section 73 of the SRC. At yung mga pangalan na involved nga dito sa Haslin Bullies ay nai-report na po sa Bureau of Internal Revenue or BIR para sa kaukulang penalties and taxes. So kung meron po kayong mga impormasyon tungkol sa operasyon ng Haslin Bullies, pwede po kayong mag-send ng report nyo sa Enforcement in Investor Protection Department sa kanilang email na epd@sec.gov.ph. So yun nga, September 14, 2021 at na-release sa SEC website no September 15, 2021. So mga kababayan, meron na namang isang tinatawag nating scam company na lumabas base nga sa ating naging investigasyon. Ito lumitaw sa Facebook mga February. Kaya lang po ito nagtagal dahil mas maliit ang kanyang ang interest o yung garantisadong kitaan na ino-offer at mas mahabang panahon 6 months bago makuha yung 48%. So kaya lang siya nagtagal. Pero ito ay magko-collapse din kapag konti na lang maging mabagong investors o ma-hit na nila yung target nila kung saan sila ay tatakbo na. Nakita naman natin, di ba, yung EAB Trade tumakbo na, nag-deactivate na yung CEO nila. Ito ang Seafood Trade Asia, nagpaparamdam uli yung CEO, parang gusto uling manloko, hindi pa nga naibibigay yung payout, di ba? So, mga ganyan po, yung Money Game Hub, biglang, yun, umalis na rin yung CEO. Napakabilis lang po yan. At meron din naman nagtagal, di ba, yung Masamart. Pero ngayon, yung payout, nga na yung mga members. So, wag na po natin intayin na maging nga din tayo. Wag na po tayo mag-invest dyan. At yung mga nakapag-invest na, i-pull out nyo na yung pera nyo, i-refund nyo na. Tignan nyo nga rin yung mass drop, diba? Mas ang yabang-yabang pa nung CEO nila. And ito, nagre-refund na yung mga members. Minumura pa sila nung kanila CEO. Habang yung CEO nila na mass drop dun nagpapakasaya doon sa Bigo. Sila naman bigong-bigo. So, wag na po tayong gagaya pa. Nakita naman natin ang nangyari. Pare-parehas lang po. Dahil ang Ponzi scheme ay Ponzi scheme, hindi po talaga yan magtatagal. Dahil unsustainable po. Talagang yung scam po ay talagang scam. Huwag na po tayong magbaka sakali pa dahil lalo na kung gagamitin natin yan para sa edukasyon ng anak natin or para sa pampagamot ng kapamilya natin, gamitin na lang po natin doon. Huwag na po natin ipasok sa mga ganyan. Dahil imbis na lumaki yan, baka lalo pang mawala at sayang naman. So muli po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.